Patience. Okay? Patience. Ano bang Tagalog sa patience? Pasensya. Yan, o katiyagaan, pagtitiyaga. May iba pa mga tawag niya, pagtitiis. Yan. At kaya yun po ating paksa, kaya hinihiling ko po na maging patient po bawat isa sa pakikinig sa ating mensahe sa umaga nito. Ang patience po ay napakalawak din na talakay nito. So para pag ito ay bawat ika na ay aspeto ng buhay ay laging kasama ang konsepto niya ng patience. Kaya ang unang description ni Pablo sa pag-ibig ay love is patient. Ang pag-ibig ay matiyaga o mapagtiis. Sa English po, ang ipapang sabi dyan ay long-suffering. Yung idea ng nagtitiis ka ng matagal. Dahil sa ikaw ay patient. Okay, ating po teksto sa umaga nito ay matatagpuan na po sa Aklat ng Santiago. Actually, may iba pa po tayong verses na gagamitin para po ibulay-bulayin natin ang konsepto na iyan, ang bunga, ang espiritu ng katiyagaan. Sermons, isang kahulugan din po ng patience ay the fruit of enduring love. Bunga ng pag-ibig na nagtatagal o nananatili. Kaya kanina doon sa kanta, His love endures forever. Sa kinanta, sabi ko na, pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw. Sabi pa po sa aklat ng mga awit ni Haring David, because of the Lord's patience, we are not consumed. Hindi daw po tayo nalilipol kaagad dahil sa katiyagaan ng Panginoon. Great is His faithfulness. Sabi pala ni Prophet Jeremiah. Yan po ang katiyagaan ng ating Panginoon ay katapatan niya. At yun po ang nagbibigay sa atin ng laging pag-asa o pagkakataon para muli tayong makabalik sa ating Panginoon, makapag-renew ng ating relasyon sa Kanya at ng ating commitment na siya ang susundin sa ating buhay. Patience. Ito po yung ating sermon sentence. Patience comes from the testing of our faith by reflecting on the Lord's patience and by learning from the Lord's dealings to bless His servants. Sa Tagalog po, may pong basahin. Ang pagtitiyaga ay dulot ng pagsubok sa ating pananampalataya, sa pagsalamin sa katiyagaan ng Panginoon, at sa pagkatuto sa Kanyang ginagawa upang pagpalain ang mga lingkod niya. So, yan po yung summary ng mensahe natin sa umaga nito. At ang katiyagaan po ay number one, siyempre, na kailangan natin sa buhay nito sa mga relasyon, sa mga ugnayan. Ito ba? Upang magpatuloy ang mga relasyon, pantao, ay kailangan po ng katiyagaan. Unang bahagi po, may tatlong bibigyan tayo natin. Patience is produced in the testing of our faith, sa pagsubok sa ating pananampalataya. At sabi nga po ni Apostol Santiago sa verses 2 to 4, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Sa Tagalog po ay ituring ninyo, mga kapatid, nakagalakan pagka kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Kung pakakaisipin po natin, parang hindi kayo na natural na dapat kung maging reaction pagka ang daming pagsubok. Ako'y magagala. Ayan nga po ang kakaibahan po ng tinuturo ng Biblia, parang higit sa ating karaniwang nararanasan at mga tugon
sa mga nangyayari sa ating buhay. Hindi po ibig sabihin ng kabaligtaran, kundi above doon sa ating karaniwang tugon ng ako. Parang sa isang tao na pagka may dumating ng problema, normal o parang makikita natin normal sa kanya o maasahan natin malulungkot o kaya ay madidepress to the point maaaring maging desperado pagka magtatagaan. Parang okay na, intindihan natin. Pero sa isang tao, kapag ka dumating ang maraming pagsubok, makikita mo pa rin kumakanta pa rin at nagpupuro sa Panginoon, lagi pa rin nakangiti. Ano sa isipin natin? Nababaliw na ba yan? Hindi, ano? Pero kung dahil sa kanyang tiwala sa Diyos, sa gano'n, ay remarkable. Hindi lang natural, hindi normal. Kundi remarkable. Sabihin, may something sa kanya na, of course, lagi naman sa unang bugso na ng problema ay mabigat, at lagi tayong napapaaray, Pero, hindi dapat ganun palagi, Dapat unti-unti nakaka-recover agad, lalo na ang isang pananampalataya at nakikita niya yung mas magandang perspective yung nangyayari sa kanya. Ay sabi ko na ituring yung kagalakan. Wow! Ang kagalakan naman po, hindi yung tawa ng tawa. Mapapagkamalangan, may kakaiba. Pero ibig sabihin sa kalooban mo, magkasama po ang kagalakan at kapayapaan. May kapayapaan ka sa kalooban mo. Na kahit may mga nagaganap na kagulan sa paligid, pero alam mo, matatag ang iyong tinutungtungan, ang Panginoon. Okay? Kaya, consider it all joy. Hindi po talaga parang lagi ka nangalaan parang tawa ka tao o ngiti-ngiti sa kapwa. Nanulungkot pa rin tayo. Pero hindi mo tayo nag-destroy ng mga pangyayari. Okay? At various trials po yan, iba't iba. Lahat naman po tayo. Sabi nga ang ating Diyos ay kung tayo may dumanas mga pagsubok, makakahiling tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, knowing, ito po ang nila, sabi niya Apostol Santiago, that the testing of your faith produces endurance. Yun. Kasi, yun pala, dahil merong magiging magandang bunga pagka tayo nag-tsatsyaga o dahil sa mga dumarating na pagsubok ay tayo ay pinatatag niya, pinagiging matiyaga. Produces endurance. And that endurance has its perfect result. So that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kagaya din po na di po ba kaya sa sports, yung mga sa physical exercises, kaya po sila ay halos araw-araw nag-exercise o nag-train. Nagpuproduce na endurance. Lalo na yung mga nag-jogging. Ang endurance ay sa puso, para mas matatag ang puso. Yan naman, ang endurance, syempre, yung ating pananampalataya na makatatagal tayo, matatag sa panahon ng iba't ibang pagsubok. At mayroong dinidevelop po sa atin. Sabi din ay, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yun po ang layunin na natin Diyos sa pagbibigay sa pag-allow sa atin ng iba't ibang pagsubok. At ito po ang dapat natin maging tugon, our response. Persevere through trials, for it enhances our character. Basahin ko po sa Roma 5:3 hanggang 4. Sinasabi naman ni Apostol Pablo. And not only this, sabi po niya, but we also exult in our tribulation. So yung pang trials din. Knowing that tribulation brings about perseverance. Perseverance. Nagpapatuloy na endurance. Perseverance. And perseverance, proven character. And proven character, hope. Yan po yung layunin ng ating Diyos sa pag-aalaw sa ating mga iba't ibang pagsubok sa buhay. At natutuon po yung pananaw natin, dapat tinitingnan natin na ito nga ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Minomold nga tayo ng ating Panginoon. Kaya pagka meron po tayo ganoong perspective, mas makakarap po natin ng mas may tatag at tunay na pwede tayo pa rin magalak dahil na magiging dulot ito. Para ba yan yung isang babaeng malapit na mahanak, yung nagre-labor na
Siyempre, bago yung mga anak ay nakakaranas muna ng pain. Ika na labor pains. Minsan, mga babae, talaga pinapahayag, humihiyaw, minsan pinapagalitan ng asawa habang labor. Pero pagka nakapanganak na, yun na, parang nakalimutan niya yung mga pains dahil sa kaganakang dulot ng mayroong isang bagong buhay na isinilan sa pamamagitan niya. Ganun din po, meron pinuproduce din sa atin. May ipinapanganak na mga magagandang pag-uugali sa atin kapag tayo dumaraan ng magsubok at nagsisikap tayo maging matyaga, patient. At yun po ang layunin na natin. Kaya yun po dapat natin maging response. Magsinga tayo, magpatuloy tayo, nagtitiwala sa Panginoon. Sabi mo nga sa iyo, magtyaga ka. Pagtyagaan mo ako. Yan. Next ay pangalawa po is patience. Ano nga ba patience? Is waiting on the Lord's timing. Nandun po yung essential element sa patience ng paghihintay. At karaniwan po yan ang minsan nakakaano sa atin. Parang mahirap kami yung maghintay. Gusto natin andyan na agad. Pagkailangan ko. At dyan po nasusubok lalo. Lalo na po sa panahon ito na para mga instant noodles, instant na mga gadgets. Kaya lang, disposable naman, pagka-instant At meron na rin daw po mga instant bride. Yan, sa internet. Okay, wala na yung proseso. Sabi po, ni James pa rin, sa chapter 5 naman po ito, verses 7 to 9. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. So, sa isa pong farmer, kailangan ang number 1 din niya, nakatangi ay pagiging matiyaga. Mapaghintay, matiisin. At habang kasi ay pinoproseso niya pamula sa pag-prepare ng lupa, pag-araro, pagtatanggal ng mga damo, pagsisibing, and then ito-tingin niya nilalagyan ng mga pananim ng tubig. Maraming proseso, tapos kaya pang binabati pag kami tumutubo na sa mga insekto, sa mga kung ano-ano pa na para maingatan at magtuloy-tuloy. Isipin na lang natin kung gaano katyaga ang mga farmer. Kaya po tayo may mga kinakain, yung nabibili tayo sa mga palengke. Yun daw po, sa atin namang pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, kailangan po lagi ng pagtsatsaga. Nasabihin, may elemento ito ng paghihintay. Marahil tayo lagi na nanalangin para sa isang bagay na hinihiling natin, pero tingin natin, tagal-tagal hindi pa rin dumarating. Patience pa rin ang kailangan natin. Natutunan yung tiwala na alam ng Diyos ang lahat nating kailangan. At kung ano talaga ang kailangan natin. At kung kailan dapat natin makita. So yung full trust na yun na magbibigay sa atin na patuloy na pagtitiwala sa Diyos araw-araw na Lord, tagal ko nang pinapakailangan nito. Yes, pero magtiwala tayo na alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Amen po ba? Magtitiwala po ba kayo sa Panginoon? So ito man ay paghihintay ng magiging kapareha sa buhay. Okay na meron daw pong nanalangin, babae. Sabi niya, ang pagka daw po, mga babae, Women's Month po kayo. Women's Month naman ngayon, kaya babae po ang illustration. Ay, dahil natututunan niya sa pakikinig na dapat maghintay, lalo na kung kabataan pa. So, age, yung mga teenager, ay, ang kanta daw niya ay, In His time. So, maghihintay siya sa panahon ng Panginoon. Ngayon, pagka 20s na, papuntang 30s, between, ang kanta daw naman niyan ay,
I am willing, Lord. I am willing, Lord. Parang ready na. Lalo mga ano na. Ngayon, pagka daw mga 35 pataas na, mga 35 to 50s, ganyan. Ang kanta na niya, medyo kakaiba na kasi parang tagal-tagal na, parang lumampas na sa kalendaryo So, kanta na niya ganito, kahit sino, basta't mahal ako. Sana lang, yung Kristiyano pa rin, mananampalataya, kasi diyan po nagkakamali o nagkakasala. Karaniwan ng mga mananampalataya, hindi pa rin talaga nakapaghintay, Eh ngayon, pagka 50s na, pataas, wala talaga pa, siguro tinatanggal na rin, baka ako yung called single blessed. Kaya ang kanta na lang niya, ganito, let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Okay, so ano kung kinakanta niyo ngayon? Anong stage ka na ng buhay? Yan, talaga na mga dinedicate na ang kanilang sarili sa Panginoon. Pero patience kailangan natin para makamtan mo natin God's best sa ating buhay. Okay? Sabi pa po, so farther, sabi pa, you too be patient. Strengthen your hearts for the coming of the Lord is near. I think, kung titignan po natin din sa mga previous verses, I think ang context po niyan is yung pagkakaroon ng justice, parang gusto mong magkaroon na ng katarungan, naghihintay ka. Pero parang nagtatagal, lalo na sa ating panahon, sa ating mga hukuman ngayon na parang ang tagal-tagal magkaroon ng settlement, yung mga kaso. Lalo kung ikaw, kahit yung mga usapin man natin sa ating kapitbahay o sa sino man. Pero patience pa rin. Hindi po ibig sabihin ay pababayaan natin. Parang hindi ganun po. Kundi ating pinagkakatiwala sa Diyos. Kasi kung ito naman ay napakahalagang usapin, ang iingatan lang po natin yung parang unahan natin ng Diyos. Gumawa tayo ng sariling hambang natin na hindi kalooban niya dahil lumari tayo magkasala. Halimbawa, dahil di mo makuha katarungan doon sa parang nakasakit sa iyo, dahil sabi, pinapanigan siya ng korte. Di, ang naging sarili mo na lang parang ipapasasillate ko na lang. So, magkakasala, At karaniwan, yun ang takbo ng iba, O kaya ay gagawa ka rin ng sariling paghihiganti. So, yun po yung ating napag-aralan na hindi dapat. So, hintay po natin yung timing ng Panginoon. Hindi lamang po yung mismong pagbabalik, literally ng Panginoon, kundi yung timing niya na igawa yung katarungan. Yan ang kailangan natin. Lalo na po sa mga ugnayan natin. Kaya sa loob man ng iyong pamilya, may iwasan po natin yung lalo pang pag-aaway kung tayo po ay nagiging patient, naghihintay tayo. Tahimik muna. Papahupain muna yung nag-aapoy na galit. Kasi karamihan pagkaya ang pinanguna mo, nagkakasala tayo, nagkakamali, nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero, muna? Sabi nga ng iba, mag-ano ka muna, i-reset mo muna ang alphabet. Yan. Para unti-unti bababa ang iyong emosyon. Then pagka alam mo, mas ready ka na, mas kalma, mas kakauli magsalita. Ilan lang daw po yun sa tip. Okay, mag-ano ka muna, maglakad-lakad ka muna. Meron daw pong mag-asawa na sabi niya, sa buong buhay ko, kaya pag aking style, pagka kami nagkakagalit na aking asawa, ako ay naging very healthy sa aking pangangatawan. Kasi tuwing magkakagalit kami, lumalabas ako ng bahay. Ako naglalakad-lakad, paikot-ikot doon sa amin sa division ng ilang beses. Kaya daw siya naging healthy ang katawan. Ayan. Hindi mo na siya nakikipag-away. Pagka okay naman, siya makikipag-usap. Well, ayan. And then, sabi po sa verse 9, do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. Maraming masasabi ito, ugnay din niya na sinabi ng Panginoon Jesus na huwag kayong humusga upang hindi kayo mahusgahan. Bago mo alisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, tanggalin mo muna daw yung tahilan sa iyong mata.
Alam niyo ba kung anong dahilan? Ito po, parang troso. Sabihin, mas malaki kaysa sa tuwingan. Sabihin, tingnan muna natin sarili. Baka tayo ay maninisi, pero nasa sa atin din pala yung ganoong malaking, mas malaking kamali. Ano? Sabihin, i-own up muna natin yung sarili nating responsibilidad. No? At saka natin magagawang tulungan ang ating kapwa na i-correct siya. No? So, huwag muna tayong maghusga. Lalo na kulang tayo sa ebidensya. Kumbaga, narinig lang daw. Yan, narinig mo ba sa mga yan? May yung mga vloggers po na naakusahan na fake news, nasa gamit yun. Kasi sabi daw, yung daw na yun, na iba, nabali mo sa TikTok. Yun nga daw hindi talaga tahas sa totoo. Hindi talaga direct o first evidence. Kaya, mag-iingat po tayo, Minsan, nakikisakay tayo sa mga posts. I-share na agad natin yung link. Dahil parang nagustuhan natin yung pala, fake news. So, maging maingat po tayo. At least, maging matalino po tayo. Matututo tayo sa mga ganyan. Ako rin po, minsan, meron ako parang sinasangayunan, parang pastor, parang kagad sa simula. Pero, eventually, yung tinagbago. So, kaya yung lumakita ko na nag-iiba na, in-alert ko rin yung dati kong pinagpasahan. Ay, nag-iiba na yan. May mga tama yung mga una, pero itong mga ngayon, hindi na ako sumasang-ayon. So, kaya maging maingat po tayo. Napakabilis kasi ng pagpapasa ng informasyon. Kaya tayo po hindi pananagutan sa harapan ng ating Panginoon. Kung hindi na lang tayo sigurado, huwag nating gawin. Dahil hindi tayo umaakto sa pananampalataya. Okay? So, patience is waiting on the Lord's timing. Kung hindi man sa mundong ito, maisettle yung mga usapin natin sa ating kapwa, tiyak po sa araw ng huling paghukom ng Diyos, maigawad ang katarungan na para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ang response po natin yan, imitate the patience of the Lord, for it means more salvation to occur. It's hindi lang salvation sa kasalanan, kundi salvation ng relationships natin. Kaya maging matyaga po tayo. So sabi po diyan sa 2 Peter 3:9, ganito, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Yan po ang katyagaan ng Panginoon dahil marami pa kasi hindi ligtas. Kaya siguro, alam naman niya kung kailan siya dapat dumating. Pero yun po ay katyagaan niya ang kanyang pagpapahinuhod pa. Para marami pa may pagkakataong maisalba. At marami siya, siyempre, mga mahal pa natin sa buhay. Hindi pa natin kasama. At marami pang tao sa mundo. Kaya habang may pagkakataon, kailangan po natin i-share ang gasto. Tayo rin naman, maging patient po tayo sa ating kapwa. Na panatilihin na sila ay bukas tayo sa kanila sa pagkakaroon ng reconciliation. Huwag ka agad magsara ng pintuan nila. Huwag natin itaga sa bato dahil mapuputo yung kutsito. Kundi, sabihin, maging bukas tayo lang na tayo pinatawad din ng ating Panginoon. Yan po. At hindi po nais ng Panginoon, sabi niya, mapahamak ang sinuman. Kaya open po ang kaligtasan para sa lahat ng nabubuhay pang tao sa mundo. Kasama po doon ang ating mga mahal sa buhay. Okay? Patience. So meron ka bang parang tinatalikuran mo, ayaw mo na makita? Buksan mo ulit ang pagkakataon. Ipanalangin mo siya. At pagka nakita kayo, ngitian mo na ulit. Batiin mo. At marami, mas pagpapalain ng Diyos yung ibuhay at inyong relasyon. Okay, yan. Itong panghuli, display lang. Patience is a blessed trait of the Lord's servants. Yan po ito ay isang mapagpala o pinagpalang katangian ng lingkod ng Panginoon. Tayo mo dyan sa verse 10 to 12, as an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets
who spoke in the name of the Lord. So yung mga propeta noon. Pero verse 11, we count those blessed who endured. Mapalang daw yung mga nanatiling nagtatsaga, nagpakatatag. Kahit na sila ay under persecution, under threat ng kamatayan. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings. That the Lord is full of compassion and is merciful. So sa naranasan, wala na yata kasing hirap. Yung naranasan ni Job, sa loob ng isang araw, nawala lahat ng kabuhayan niya. Inakaw, mga animals niya. Namatay din ang kanyang mga anak. 10 na mga anak niya namatay. That one day. So, gano'ng matindi yun, tragedy na yun. And then after that, siya naman, napuno ng sugat sa katawan. Ang tawag ay bigsak. Mula daw sa ulo hanggang talambakan. Kaya ang tawag sa kanya ay hindi tao may bigsak. Pigsang may tao, ang tawag sa kanya. Dahil sa katindihan. Pero doon po, of course, dumating din sa sandali na parang despair na siya, nagtatanong na rin siya sa Panginoon. Pero even to the end, nanatili ang kanyang tiwala sa Diyos. At dahil doon, siya ay ginran ng Diyos ng lalong pagpapala. The last condition niya ay higit na mas great kaysa sa doong una. Pero yun po ang pinapakita sa atin. At hindi po nagbabago ating Diyos. Siya sa abilis niya sa kanyang mga servants. Hinahayaan niya, inaalala niya yung matitinding pagsubok na dumaan kasi may mas mabuting plano ang Diyos. Upang tayo pagpalagi. But above all, my brethren, do not swear. Huwag tayo manumpa either by heaven or by earth or with any other oath. But your yes is to be yes and your no, no. So that you may not fall under judgment. Yan po ay kinote niya sa ating Panginoon Jesus na maging kung yung ay talagang ibig sabihin sinasabi natin ng totoo. May integridad tayo na totoo yung mga sinasabi natin at pinaninindigan natin. Kung hindi tayo na sumasakay, di huwag. Kailangan clear. Kesa sa sinabi, sige, pwede na. Pero sa loob pala, hindi ka pala tutubo. May usapan kayo, pero hindi ka pala nagsabi ng totoo. Hindi ko pala tutupahin. So, ang sinasabi mo doon, kailangan, kung ano sinabi natin, panindigan natin. Totoo tayo. Sabi ng Panginoon Jesus, beyond this, kapag kalagpas na doon, is from the evil one. Galing sa Diablo. Kasi nagsisinungaling ang Diablo. Hindi totoo. Kahit sinabi ganito, pero iba pala ang nasa sa kaloob. Hypocrisy. Ang tawag ko doon. So, blessed three po, kasi maging tapat din tayo. Kung tayo nakasaktan, hinirapan. Ito itong sabihin natin sa mahinahan pala. Of course. Minsan naman din ang kumusta sa atin. Kumusta ka? Ayos na, mga problema. Pero umiiyak pala ang kalooban mo. Kasi ayaw mo lang magbukas sa iba. Dahil gusto mo, ang impression lagi sa iyo, okay ka. Hindi po mabuti yun. Dahil ang kaaway po ang lagi makaka-atake sa atin kapag kanya. Magtapat po tayo, hindi tayo ng tulong. Na-assistant sa pananangin sa ating mga kapatid. Yung po yung sabihin na magpakatotoo. Kakaiba din kung pagpapakatotoo na sobrang ang ginagawa naman, yung pagpapakatotoo na inilalabas ang kanyang lahat ng emosyon, ng galit. No? Hindi rin naman tama yun. Hindi po wise yun. No? To the point na lalo siyang makakaaway ng iba. Ang sinabi niya, i-control na natin. Lalo yung mga pangit na damdamin na kailangan i-control din natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos o sa atin. Pagtatalaga. Yan. So, ano po magiging tugon natin sa mga dealings ng ating Panginoon? Kung tayo po yung lingkod din niya, our response, learn from the Lord's dealings to bless His servants. Matutunan natin kay Job, sa mga propeta, sa mga alagad, at sa iba pang lingkod ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebreo 12:11 to 13, ang ganito. Chapter 12:11 to 13. All discipline for the moment
seems not to be joyful. Yung pagka tayo chinechase, dinidisiplina ng Panginoon. But sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. So yung mga inaalaw po ng Diyos sa mga pagsubok sa atin, o kahit pagdidisiplina, kung talaga naman tayo nagkamali, ay dapat daw, hindi siyempre, hindi maganda, hindi okay sa atin sa pakiramdam, habang pinaranas natin. Pero, yun daw kung masasanay dito, yung magtsatsaga na maumayon sa disiplina ng Panginoon, ay mag-aani ng mapayapang bunga ng katuwiran. So, ginagawang matuwid yung ating buhay. Minsan, tayo ay ako correct, kahit sa bahay, siyempre. Yung ginagawa ng ating mga tatay, mga magulang natin. Sa church din, from time to time, meron tayong correction na kailangan gawin. Of course, sa isang gentle na paraan, kapatid, maging early tayo, lalo na pagka tayo ang pagkapahuna, mag-practice tayo, ganyan, para maayos yung ating service sa ating Panginoon. Ibigay natin ang best sa ating Diyos. Huwag lang yung basta na, di ba? Yun po ang ini-aim natin, ang ini-encourage natin, ang isa't isa na gawin yung pinakamabuti. At minsan, pagka tayo ay shortcoming tayo sa mga ganon, minsan naalaw na Diyos na tayo nagkakaroon ng siyempre, kabigatan, pagsabihan, ganyan, Pero kailangan po natin tanggapin yun. Humbly. Para tayo doon matuto. Dahil doon po magbubungay na katuwiran at mas mabuti pagkilos na sa mga susunod. So yung po sabi din sa verse 12, therefore strengthen the hands that are weak, the knees that are feeble, and make straight paths for your feet, so that the limb which is lame may not be put out of joint, but rather be healed. So, parang nilagtulad na, parang tayo napilayan. Minsan, pagka tayo chinichase ng Panginoon, o para tayong nadapa. Pero di palakasin ulit natin. Pinagpapalakas sa atin. Walang iba kundi ating Panginoon. Yung pagkukorek niya, ay healing touch niya sa atin. Kagaya po ng isang pastor daw po si Israel. Pagka yun sa tupa, ay pauli-uli, parang naalis doon sa kawan. May mga bangin sa paligid. Pagka paulit, ang gagawin na talaga pagka hindi na makuha ng laging ikakahit niya, gagawin niya, pipilayan niya ang isang paa. Para daw hindi makalis. Kasi, sa mamamatay siya. And then, hindi niya rin naman lalo din ng bandage. That's how the Lord deals with us. Alam pagka tayo we are being led astray, napapaiba tayo ng daan, nakamali tayo, naalaw na Diyos sa magkasakit tayo. Karoon ng mga, minsan, accidents, nagaganap. Pero, kung tayo naman ay kanya hinihilong sa magitan ng mga kapwa natin mananampalataya, nag-encourage sa atin, minsan, ay nabasted. Yung binabasted naglilikawan. So, masakit sa looban. Pero, may tinatama sa atin ng Diyos. Kaya maging maging bukas tayo sa dilis ng Panginoon sa kanyang mga servants dahil nais niya na tayo ay maging mabubuting lingkod at maging mabunga. O paano sabi ng Panginoon Jesus, ang isang gardener, tinitrim niya yung mga vine para mas maging mabunga. Kung buhay yung bayan na kagaya ng tao, maaray-aray habang tinitrim. Ganito po tayo, inaalis ng Diyos yung mga pangit sa ating buhay. Kumbaga yung mga matutulis sa ating katawan, tinatanggal, yung mga tinik, yung mga harsh, rugged sa ating buhay, nire-refine na tayo para isang masterpiece. Hindi lang po tayo yung panlabas natin kaanyuan ang dapat maganda, kundi yung una, yung panloob natin. Minsan, nakasabay po ako sa jeep. Matagal na yun, galing sa somewhere sa Kalatagan, uwi na ako. May nanotice ako dahil malapit ako sa unahan, sa driver, pero sa likodan ako niya. May sumakay na dalawang kabataan. Dalawang kabataan babae. Tapos sumakay sa tabi niya, doon sa unahan. Di ba, ako rin niya, sabi ko, agaganda ng mga batang.
Kapit. Yan. Pero maya, may kausap sa cellphone, sabi niya, nagsalita siya. Sabi, ako sa taga ko sa English medyo mura po kasi. Temporary niya. Sabi niya, ikaw na anak na, ganyan, mamatay ka na sana. Parang gano'n sinabi niya. Nagulat ako, ano ba yun? So, hindi lang yung panlabas natin kaano-ano, dapat maganda. Dahil sa Diyos po yung ating kalooban ay patuloy gumaganda sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Okay? Meron po isang panalangin, ito po ay malimit sinasay sa mga mensahe. Sabi po ito sa panalangin ngayon, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Napakaganda po panalangin. Yan po ay ni Reynold Neighbor. Yung una, God grant me the serenity, sabihin ng kapayapaan, na tanggapin yung mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Of course. Diba? May mga dumadating sa ating buhay na talagang wala tayong control. Hindi natin kaya. Kailangan natin ubayan sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan ng ating hiningin. And then, the courage to change the things I can. Yung mga pwede nating gawa ng paraan, ma-influensyahan, para magbago. Para magkaroon ng mas mabuting kalagay. Lalo na yung ating sariling buhay. Yung ibang tao, of course, pwede natin silang ma-influensyahan, pero not necessarily, dahil sarili silang kapasyahan. Pero yung para sa ating sarili, usually tayo po ang pwede natin baguhin. Yung ating habits, yung ating mga ginagawa, yung ating perspective sa magitan ng salita ng Diyos. Yun po, kailangan ng courage. Kahit naman sa parang, kaya kailangan ng courage dahil matatakot ka, nag-aalala ka na baka ano ang isipin ng iba kapag ginawa mo yung isang bagay na alam mo naman tama. Pero gawin po natin yung pamimiligan sa tama at pagbabago ng ating buhay. And the wisdom to know the difference. Yun ang lalong higit mahalaga. Yung malaman, ito ba kaya kong baguhin o hindi? So yung karanungan, discernment. Lord, ano bang plano mo sa atin? Ako ba ay mag-aaral pa ulit? Magtatrabaho na? O mag-aasawa na? So, kailangan po natin ang karunungan ng ating Diyos. Huwag tayong basta bibigay na lang sa bugso ng damdamin. May mga nagpapayo. Kailangan din natin pakinggan. Pero suriin natin, ito ba ay maka-Diyos na payo? O ito desperadong payo? Yung wisdom, karunungan. Kaya sabi din po niya po sa Santiago doon, humingi kayo ng karunungan sa Diyos na nagbibigay at hindi nanunumbat. Yun po ay lalo na sa panahon ng trial. So, yan po. Napakaganda ang panalangin. At from time to time, pinapanalangin po yan sa ating Diyos. Exactly. God grant me the serenity to accept the things I cannot change para ito ay payapa. Para ito ay settle. Hindi ka lagi parang may nahapon. The courage to change the things I can, kaya mo. Sabihin, hindi ka naman lagi tahimik lang. Aktibo ka pa rin. May gagawin ka pa rin. And the wisdom to know the difference. And of course, para lalo magtiwala sa Diyos at isik ang kanyang salita at ang payo ng mga godly people. Remember, patience comes from the testing of our faith. By reflecting on the Lord's patience and by learning from the Lord's dealings to bless His servants. Ang pagtitiyaga ay dulot ng pagsubok sa ating pananampalataya sa pagsalamin sa katiyagaan ng Panginoon at sa pagkatuto sa Kanyang ginagawa upang pagpalain ang mga lingkod niya. So, I hope mas naging maliwanag ko sa atin yung bahagi niya. Of course, napakarami pang pwede tayong talakayin about patience. Pero, makatandaan po naman natin ating pinulakay sa umaga ito. Lastly, may isa pa pong panalangin na sikat din at usually pinag-hold the prayer of St. Francis of Assisi naman.
of prayer for peace. Yan. So, this time, ipapanalangin po yan sa pagitan ng pagkanta. Yan po ay nasa sa kanta po yan. At inyo po sabayan, alam po ninyo ang kanta na iyan. Lord, make me an instrument of your peace, where there is hatred. Let me so love where there is injury, pardon, and where there is doubting. Let me bring your hope and hope. Make me an instrument of your peace, where there is despairing. Let me so hope where there is darkness, your light, and where there is sadness, let me bring your joy. Oh, divine Master, grant that I may see not so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, not so much to be loved as to love another. For it is in giving that we now receive. It is in pardoning that we are now pardoned, and it is in dying that we are now born again. Lord, make me an instrument of your peace, where there is hatred. Let me so love. Aming Panginoon, po, ang panalangin ito ay maganap sa aming buhay, at kayo po ay patuloy na pumalugod, mapapulihan at maluwalhati. Salamat po at pagpalain po ang iyong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.